Mga kwento ng lagim. Labing-tatlong taon ang mabilis na lumipas, taong 1970, at ako naman ay nasa edad na 19 noon at nag-aaral sa mataas na paaralan sa aming sinasakupan. Habang nasa paaralan ay pinatawag ako ng aking inay dahil na aksidente ang aking itay na agad naman itong kinamatay. Nagulantang ako sa masamang balitang iyon at masakit sa isang anak ang mawalan ng isang ama. At dahil na rin sa balitang iyon ay agad na nanghina si lolo. At sabi pa ni inay na hindi matanggap ng lolo mo ang pangyayari, kaya biglang bumigay ang puso ng katawan nito. At hinahanap daw ako ni lolo, at pagkarating ko sa bahay, nag-aagaw buhay na rin si lolo. At agad na inabot sa akin ang maliit na libretang itim at sabay sabing, "Ingatan mo yan, apo ko, at gamitin mo sa mabuti, huwag sa masama." Saad ni lolo. Hindi ko man maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nababatid ko na napaka-importante ang bagay na ito para sa kanya at sa akin niya hinabilin. At tanging tango at iling na lamang ang nagawa ko bago pa ito nalagutan ng hininga. Nagdalamhati kami sa pagkawala ni lolo dahil isa siyang mabuting haligi ng tahanan na pumapangalawa sa aking ama. Wala na si itay at wala na rin si lolo, pero kailangang magpatuloy ang buhay. Mula noon, binabasa ko na palagi ang libretang itim na pinamana sa akin ni lolo. Napagtanto ko na sa tuwing binabasa ko ang mga katagang nakasulat doon ay tila ba may kakaibang enerhiya na gumagapang sa buo kong pagkatao. At kayang-kaya kong pagalawin ang isang bagay na gamit lamang ang paningin. Bumilis ang mga pagkilos ko at paggalaw. Hindi ako napapagod o hinihingal kapag tumatakbo ako. May taglay akong kalakasan na higit sa pangkaraniwang tao. At para bang may mga taong bumubulong sa aking tenga kung ano ang dapat kong gawin. Kaya mula nang napasa akin ang libretang itim na ito, ay ako na ang top 1 sa classroom namin. Na dati-rati ay nahihirapan ako sa mga pagsusulit, pero ngayon napakadali na lamang ang lahat. Kaya nagulat ang mga teacher ko sa akin, pati na rin ang iba kong mga kaklase. May tinatago daw pala akong talino. Bakit ngayon ko lang daw inilabas? Sa kabilang dako naman, noong may patimpalak sa paaralan namin, hindi makapaniwala ang mga kaklase ko at mga kaibigan ko na nahakot ko lahat ng mga medalya, lalo na sa paligsahan ng pagtakbo at pagtalon, pati na rin sa basketball, dahil ang alam ng lahat ay di ako marunong lumaro ng basketball. Kaya naman, noong araw ng patimpalak na iyon ay namangha ang lahat ng mga manonood dahil sa bilis at liksi sa pinamalas ko sa loob ng basketball court.
At doon ko nakilala si Jennifer na muse namin sa basketball dahil ang pangkat namin ang nanalo sa paligsahan, kung kaya't binigyan niya ako ng isang kulay pink na sombrero na may pangalang Jennifer na nakaburda sa harapan. Napangiti naman ako at nagpasalamat sa kanya dahil siya ang kauna-unahang babaeng nagbigay sa akin ng regalo, hanggang sa imbitahan niya ako sa kanilang tahanan dahil sa munting salo-salo na gaganapin sa kanilang bahay. Pagkatapos ng awarding dito sa aming paaralan at lingid sa aking kaalaman, isa pala itong anak ng isa sa mga alta siyudad dito sa kabisera ng aming bayan, at isa din itong bulaklak ng lipunan, kung kaya't nagkaroon ito ng mga bisitang nakataas ang mga noo o matataas ang tingin sa sarili, at nagulat ako nang makita ko si Elmo, ang batang nagpahiya sa akin noon. 13 taon na ang nakakaraan. Pinilit kong ikubli ang aking sarili at ibinaba ko pa lalo ang sombrerong kulay pink na suot-suot ko mula kay Jennifer, pero hindi ako nakatakas sa kanyang paningin at talagang sinundan niya ako kahit saan ako pumunta. Marahil siguro sa kulay pink na sombrerong suot ko, kaya nakaagaw ito ng pansin. Mula sa malayo ay nakarinig ako ng sigaw mula kay Elmo. "Hoy, parang kilala ko yung sombrerong suot mo ah." At mabilis itong tumakbo patungo sa akin at bigla nitong hinatak ang sombrerong pink na suot ko. At bigla din itong nagulat nang makita ang itsura ko at sabay sabi na, "Di ba ikaw ang kutong lupa na kaklase ko noon na pinapaiyak ko palagi, at anong ginagawa ng isang hampas lupa na to dito?" Wika ni Elmo na patanong kay Jennifer. "Siya ang espesyal kong panauhin, Elmo, kaya wag mo siyang bastusin," saad ni Jennifer. Iyan pala ang pinagmamalaki mo ah. Kaya naman pala ayaw mo pa akong sagutin, sabi ni Elmo. At doon lamang ako nalinawan na manliligaw pala ni Jennifer si Elmo. Susuntukin sana ako ni Elmo ng malakas, pero nakaiwas agad ako. Kaya tumilapon siya sa isang mahabang lamesa na punong-puno ng mga pagkain dahil sa sobrang lakas ng buwelo nito. Kaya ang kinalabasan ay napahiga at nasakluban nito ng mga pagkaing minudo, mechado, afritada, kaldereta at adobo na siya namang ikinagulat ng iba pang mga panauhin doon dahil sa itsura na kinahinatnan ni Elmo. Na nagmistulang pagkaing halo-halo ang hitsura nito at hindi maiwasang magtawanan ang mga taong naroroon. At isang malaking kahihiyan naman sa iilang mayayamang nakasaksi doon. Sa nangyari ay napatiimbagang si Elmo sa amin ni Jennifer at nag-iwan ng isang banta. Banta sa pagsisisihan daw naming dalawa ang mga nangyari. Lalong-lalo na raw ako. Habang iwinawagayway o habang iwinawasiwas nito ang sombrerong kulay pink. Habang papalayo na para bang may ibig sabihin. Pero pinagkibit balikat ko na lamang ang mga sinasabi ni Elmo. Para sa akin
ay isa lamang iyong aksidente at wala na siyang dapat ikagalit dahil magkaibigan lamang kami ni Jennifer. Pero isang araw, habang nag-e-ensayo ako sa pagtakbo dahil nagbabalak akong sumali ng palarong pambansa, noon isang malagim na balita ang sumalubong sa akin. Mula sa kasamahan ko sa pagtatakbo, kitang-kita daw niya kung paano sagasaan ang aking ina ng isang owner type jeep, lulan ng mga hindi pa nakikilalang mga lalaki. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.